Siksika na nga sa kulungan, pinahihirapan pa ng sobrang init na panahon ng mga preso. Kaya hindi maiwasang magkasakit ang karamihan sa kanila. At ang pinakakaraniwang daing daw ng mga inmate, alta presyon. Nakatutok si Mari Zumal. Halos 5,000 na ang mga preso sa Quezon City Jail. Marami sa kanila inabutan namin nagpapapresko sa basketball court ng kulungan sa ilalim pa rin ng tirik na araw. Pero mas mainam na raw ito kaysa magtiis sa malasardinas nilang kulungan. Mainit na, siksikan pa. Marami na nga raw nagkakasakit. Namumula ho yung balat, tapos pagka hindi po maiwasang hindi makamot, lalo na po pagka pinapawisan ka na, pagka yung tanghali na po, mainit na yung singaw ng mga tao sa buong nagsisimula na ho yan mangate. High blood, skin disease, sipon o stroke, yung pinakamahirap po sa lahat. Pumutok na lang bigla yung ugat mo sa batok. Ang hirap mong huminga. Yung baga, yung nilalabas na init ng katawan ng tao, nalalanghap na rin ng kapwa inmate po. Sumabay po kasi yung water crisis. Kaya ngayon, mas nakakapangamba po para sa mga inmate yung ganitong sitwasyon. Ang nakikita niyo po sa aking likuran ang masaklap na katotohanan kung gaano katindi ang siksikan dito sa Quezon City Jail. Aabot ng araw sa 4,840 ang bilang ng mga preso rito. Sobra-sobra sa dapat sanay 800 lamang na kapasidad ng City Jail base sa standard ng BJMP. Pero kung pagbabasehan pa ang United Nations Standard, 263 lang dapat ang kapasidad ng City Jail na ito. Talagang siksikan na facility. Isa sa mga measures na ginawa ng ating jail warden ay ipa-stop muna yung commitment ng mga inmates dito sa Quezon City Jail Male Dorm. Ang mga preso rito pinagsusuot ng face mask. Ang mga bagong salta, nakahiwalay muna at check up para matiyak na wala silang nakahahawang sakit bago ihalo sa ibang preso. Sa tala ng BJMP, hypertension ang pinakakaraniwang daing ng mga inmate. Meron ding kaso ng respiratory diseases at sakit sa balat. Sa pagligo man lang, kung kaya nilang maligo 2 beses isang araw, mas maganda. Ang problema naman po natin El Nino, so kulang din po ng tubig. Pwede silang manghingi sa Bureau of Fire Protection ng tulong. Aminado rin ng BJMP na hindi sapat ang doktor nila sa mga jail facility na pwedeng mag-monitor sa mga preso. Kung the situation becomes worse, pwede naman yan na i-request na nila between life and death, dinadala na po yan without court order, dinadala sa ospital. Sa Batasan Jail Facility na nasa ilalim ng PNP, kahit pa may heavy-duty na exhaust fan, init na init pa rin ang mga preso. Para hindi magsiksikan, ang iba, nasa duyan lang. Meron nga yan, ang taga PNP sa barangay na nag-check up lagi na, yung sa hygiene nila. Tapos saka yung nga, dapat laging malinis sa pangangatawan. Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras.